Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at mga kapatid, sama-sama po tayong magdiwang sa ating banal na mga napiging. Mga kapanalig, ngayon din po ay atin pong naalala sina San Andres Dunlac, pare at martir at mga kasamang martir. Atin din pong alalahanin ang katotohanan at natawagan tayo ng Panginoon upang ating pahalagahan at ating mahalin ang bahay dalanginan at tahanan ng ating Panginoon. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkulang, dumulog tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Andres at mga kasamang martir ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayoy nagapi na ang mga kaaway. Kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang ika-25 ng buwan ng Keslev, ika-9 na buwan ng taong 148, maagang-maaga silang bumangon at nagandog sa bagong altar na mahahaing susunugin. Ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hintilang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunuging, naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis sa mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hintil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mga mamamayan ng Israel na sa gayong ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Keslev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay,
sapagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. At mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon ay gayon na lamang ang pagmamahal at pagpapahalaga ng Panginoong Hesu Kristo sa templo, sa bahay dalanginan. Kaya't nawa tayo din makita natin yung halaga. Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung ating tinetreasure? Ano ba yung ating laging pinahahalagahan at minamahal ng ating puso? Naalala ko meron ng kaklase sa seminaryo na laging ang kanyang buhok unat, naka-gel. Di ko nga alam kung gel o spray net yun sa sobrang tigas. Kuminsan, nakatuwaan kong biruin, hinawakan ko yung kanyang buhok, binago ko yung paling nung kanyang buhok, galit na galit sa akin. Sabi niya, "Guluhin mo na yung buhay ko, wag lang yung buhok ko." Sabi niya ganoon. Hindi ko malaman kung seryoso siya o hindi sa kanyang sinabi na guluhin mo na yung buhay ko, wag lang yung buhok ko. Pero alam kong nagalit siya. The point there is that alam kong nagalit siya dahil pinakialaman ko yung kanyang buhok. Meron namang iba, nagagalit kapag pinakikialaman mo yung kanyang ibang mga gamit na mahalaga sa kanya, katulad halimbawa ng cellphone. Meron din akong isang kakilala na ganoon. Naku, di mo pwedeng hawakan ang kanyang cellphone. Hawakan mo na, hiramin mo na kahit na anong gamit niya, wag lang yung cellphone niya. Parang ganoon. Minsan, meron akong kaklase noong high school, nang hiram ako ng ball pen. Yung kanyang ball pen ay magandang ball pen na merong orasan. Ginamit ko lang sandali. Kaso, nag-recess. Habang nagsusulat ako, nag-recess. Inaya ako ng kaklase kong mag-recess. Kaya nakalimutan ko na yung ball pen. Di ko malaman kung saan ko na ilagay, kung sa bulsa ko ba o naiwan ko sa desk. Basta tumayo na ako, nag-recess kami, kumain kami. Pagbalik ko, nawawala na yung ballpen. Tapos yung may-ari ng ballpen, yung kaklase ko, sabi niya sa akin, "Leonard, nasaan yung ballpen ko?" "Andito lang ginamit ko lang ba't di ko alam kung saan napunta." "Ba't mo winawala yun? Ballpen ko yun." "Hindi mo dapat winawala yung ballpen ko. Ballpen ko yun Ba't winala mo?" Galit na galit siya. Nagulat ako.
Nasigaw ako, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, papalitan ko yung ballpen mo. Baka akala mo di ko kayang bumili ng ballpen mo. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya tuloy pag uwi ko ng bahay, sinabi ko sa nanay ko na nakawala ako ng ballpen, galit na galit sa akin. Sabi ng nanay ko, ano mong ballpen yon? Dinescribe ko sa nanay ko, tara, bili tayo ng ballpen, palitan mo, nakakahiya sa kaklase mo. So, bumili kami ng ballpen na katulad ng ballpen na nawala ng kaklase ko. And then, pagpasok ko kinabukasan sa school, dala-dala ko yung ballpen, nakakahon pa. Sabi ko, ayan na yung ballpen mo. Tumayo siya, sabi sa akin, hindi ko ballpen yan. Hindi yan ang ballpen ko. Ilabas mo yung ballpen ko. Sabi ko, iyan din, ganyan din yung ballpen mo. Ano pa ba pinagkaibay? Pang susulat mo lang naman. Parehong-pareho naman ang itsura. Sabi kong ganoon. Kunin mo na yan. Mahal-mahal nga ng ballpen mo yan. Pasalamat ka nga eh. Pinalitan ko pa eh. Sabi kong ganoon sa kanya. Pero hindi niya kinuha. Pagkatapos di niya ako kinibo. Ilang araw. Ilang linggo. Umabot ng buwan. Hindi ako kinikibo. Di syempre ako naman, hindi ko kaya yung may kagalit ako. Di syempre kinausap ko uli. Humingi ako ng sorry. Sabi ko, sorry na. Hindi nakita mo naman, binabalik ko na yung ballpen. Di ba bumili na ako ng bagong ballpen? Ano pa ba problema? At ang sabi niya sa akin, Leonard, hindi mo mapapalitan ng kahit 1 dosenang ballpen yung ballpen na yun. Dahil yung ballpen na yun ay regalo sa akin ng tatay ko. Nag-iisa lang yung ballpen na yun na niregalo sa akin ng tatay ko. At yung tatay ko na nasa ibang bansa ay matagal ko nang hindi nakikita. Yung ballpen lang na yan, ang tuwing hawak-hawak ko na ang pakiramdam ko parang hawak-hawak ko ang kamay ng tatay ko. Kaya nung mawala yung ballpen, parang iwinala mo na rin yung kamay ng tatay ko. Sabi niyang ganun sa akin. Medyo hindi ko pa rin maintindihan nung bata ako. Pero syempre, ngayon naintindihan ko na hindi yung ballpen, kundi yung value, yung halaga noong taong nagbigay ng ballpen na iyon. Hindi ko mapapalitan yung ballpen na ibinigay ng tatay niya dahil may meaning na yun, may value na yun, may halaga na yun. Sa mata at puso ng kaklase ko at kaibigan kong yun, sagrado na yung ballpen na yun. It will always be a part of his life dahil iyon ay nagmula sa isang tatay na mahal na ang bahay dalangin na ng kanyang ama ay ating binaliwala, binastos, sinira. Sana pagpasok natin, damahin natin ang presensya ng Panginoon sapagkat sagrado. Sagrado hindi lamang sa puso ng Panginoong Hesukristo, kundi sa puso nating lahat na Kristiyano. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa awa ng Panginoon. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katolika naway akayi ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat na nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula. Nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula. Pusong pagkat inibig mo, ngaya'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat mirapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na ganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Inagbalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
Yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Kristong Hari. Maluwalhating Jesus, kataas-tasang Hari, taglay mo ang lahat ng kapuri-puring pamagat. Ito rin ang sa amin ay nagpapababa na maging marapat na mga kawal mo. Subalit ang aming pag-ibig sa iyo ay hindi magiging ganap kung ikaw ay paglilingkuran lamang namin hanggang kamatayan. Ang ibig po namin ay maging katangi-tangi mong mga alagad. Kaming nasasakupan mo ay loobin mong sana'y mapaglingkuran ka sa lahat ng pagkakataon. O napaka maarugaing Hari, hayaan mo kaming makipaglaban para sa iyo. Lahat naming makakaya, nawa ay maialay sa ikaluluwalhati mo nang sa gayon, ikaw ay idambana sa puso ng bawat isa. Maghari ka nawa sa aming mga puso, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang. Sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman at ayon sa halimbawa ni na San Andres Dunglac at mga kasamang martir, kami naway magtagumpay alang-alang sa Kanyang sa amin ay nagmahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, bilang pagtatapos ng ating huling linggo sa karaniwang panahon, magkakaroon po tayo ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin
na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitisti eis. Ove delectamentum in se avente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili
Passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudite sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramento